ignition, and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system. NASA did it again. We conquered Jupiter. Sa unang tingin parang ordinaryong higanteng planeta lang si Jupiter. Makikita mo ang makukulay nitong ulap, paikot na guhit at ang sikat na pulang bagyo na ilang daang taon nang umiikot. Pero sa likod ng magandang itsura nito, may isang katotohanan na matagal nang pinag-aaralan ng mga scientist. Hindi lang basta planeta si Jupiter. Isa ito sa pinakamapanganib na lugar sa buong solar system. Kapag pinag-uusapan ang laki ng mga planeta, halos walang makalapit kay Jupiter. Napakalaki nito kumpara sa Earth. Sa dami ng espasyo sa loob nito, kayang magkasya ang higit 1,000 Earth. At kahit puro gas ang pangunahing laman nito, mas mabigat pa rin ito kaysa pinagsamang masa ng lahat ng ibang planeta sa solar system. Ayon sa mga scientist ng NASA, kung mas marami pa itong naipong material noon, posible sanang nagsimula ang nuclear fusion sa loob nito. Ibig sabihin, imbes na planeta, baka naging parang maliit na bituin si Jupiter. At kung nangyari iyon, malamang ibang-iba ang itsura ng solar system ngayon. Pero kahit hindi ito naging bituin, may kakaibang katangian si Jupiter na hindi kayang tumbasan ng ibang planeta. Wala itong solidong lupa. Kung susubukan mong lumapag sa Jupiter, walang ground na sasalubong sa iyo. Habang pababa ka ng pababa, lalo lang lumalapot ang atmosphere. Unti-unting tumataas ang pressure hanggang sa dumating sa puntong hindi na kayang mabuhay ng kahit anong ordinaryong spacecraft. Sa mas malalim na bahagi nito, naniniwala ang mga scientist na nagbabago ang hydrogen gas at nagiging tinatawag na liquid metallic hydrogen, parang metal na likido. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit sobrang delikado ni Jupiter. Ang magnetic field nito. May magnetic field din ng Earth. Ito ang nagsisilbing proteksyon natin laban sa radiation mula sa araw. Pero ang magnetic field ni Jupiter ay nasa ibang level. Napakalawak nito. Umaabot ng milyon-milyong kilometro sa kalawakan. Ayon sa NASA, ito ang isa sa pinakamalalaking istruktura sa buong solar system. At sa loob ng invisible field na iyon, nakakulong ang napakaraming charged particles na umiikot sa napakabilis na bilis. Resulta, matinding radiation, sobrang tindi na kahit mga modernong spacecraft ng tao, hirap makalapit ng matagal. Noong ipinadala ng NASA ang Juno papunta kay Jupiter, kailangan itong lagyan ng espesyal na titanium radiation vault para maprotektahan ang electronics nito. Kahit ganun, unti-unti pa ring naapektuhan ang systems nito dahil sa radiation exposure habang umiikot sa planeta. At hindi lang electronics ang problema. Kung may tao roon na walang sapat na proteksyon, napakabilis magiging lethal ng radiation environment ni Jupiter. Hindi ito parang simpleng space travel na napapanood sa science fiction movies. Sa paligid pa lang ng planeta, isa na itong death zone. Pero hindi radiation ang tanging dahilan kung bakit kinatatakutan ng mga scientists si Jupiter. May isang theory na tinatawag na Grantak hypothesis. Ayon sa ilang planetary scientists, posible raw na gumalaw si Jupiter papasok sa inner solar system noong maagang yugto ng pagbuo ng mga planeta. Habang gumagalaw ito, hinatak at ginulo nito ang napakaraming bato, yelo at debris. May mga researcher na naniniwalang dahil dito kaya maliit si Mars kumpara sa Earth. At posible ring naapektuhan nito ang pagbuo ng asteroid belt na nakikita natin ngayon. Dahil sa sobrang lakas ng gravity ni Jupiter, parang higanting vacuum cleaner ito ng solar system. Maraming comets at asteroids ang nahahatak nito. Minsan proteksyon ito para sa Earth dahil may mga space objects na si Jupiter ang sumasalo. Pero minsan din, nagiging dahilan ito para mabago ang orbit ng ibang celestial objects. Noong 1994, isang napakalaking pangyayari ang nasaksihan ng mga astronomer sa buong mundo. Bumangga ang comet Shoemaker-Levy 9 kay Jupiter. Hindi simpleng banggaan iyon. Kita mula sa Earth ang napakalalaking pagsabog sa atmosphere ng planeta. Ayon sa NASA, mas malakas pa ang ilan sa mga impact kaysa sa pinagsamang nuclear weapons ng Earth. At dun muling nakita ng mga scientists kung gaano ka-brutal ang environment sa paligid ng higanting planetang ito. Pero kahit napakadelikado ni Jupiter, isa rin ito sa pinaka-importanting planeta para maintindihan ng tao. Dahil sa pag-aaral dito, mas nauunawaan natin kung paano nabubuo ang mga planeta, paano gumagana ang matinding gravity at radiation, at paano posibleng nabubuo ang ibang planetary systems sa malalayong bahagi ng galaxy. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-aaralan ng NASA
European Space Agency at iba pang space agencies ang Jupiter at ang mga buwan nito tulad ng Europa at Ganymede. Naniniwala ang ilang scientist na may mga karagatan ng tubig sa ilalim ng makakapal na yelo ng ilan sa mga moon na ito, bagay na mahalaga sa paghahanap ng posibleng buhay sa labas ng Earth. Kaya habang tinitingnan natin si Jupiter mula sa malayo, madaling isipin na isa lang itong malaking bola ng gas sa kalawakan. Pero para sa mga scientists, isa itong paalala kung gaano kabagsik at kagulo ang tunay na kalikasan ng space. Isang planeta na kayang magwasak ng spacecraft, kayang baguhin ang direksyon ng mga mundo, at posibleng dahilan kung bakit umiiral pa ang Earth ngayon sa anyo na kilala natin. May isang dahilan kung bakit espesyal ang Jupiter sa buong solar system. Hindi lang dahil ito ang pinakamalaking planeta, kundi dahil sa lawak ng impluwensya nito sa kalawakan. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, parang higanteng gravitational engine si Jupiter na patuloy na humihila, nagtutulak, at minsan ay sumisira ng mga bagay na dumadaan malapit dito. Mga comet, asteroids, maging maliliit na planetary fragments. Kapag napunta ang mga ito sa maling orbit, kadalasan si Jupiter ang unang nakakahawak sa kanila. May mga pagkakataong hinihigop nito ang space objects papunta sa sarili nitong atmosphere. Minsan naman, itinatapon nito palabas ng solar system. At ayon sa ilang planetary scientists, may mga pagkakataon ding ang gravity nito ang nagtutulak ng mga object papasok sa inner solar system kung saan naroon ang Earth. Kaya hanggang ngayon debate pa rin sa mga astronomer kung si Jupiter ba ay protector ng Earth o isa ring dahilan kung bakit may panganib mula sa malalaking impact events. Pero noong 1994, may pangyayaring nagbigay ng malinaw na halimbawa kung gaano kalakas ang gravity ng Jupiter. Ang comet na Comet Shoemaker-Levy-Sham ay nahatak ng gravity ng planeta habang dumadaan sa kalawakan. Dahil sa sobrang lakas ng tidal forces na punit ang comet sa mahigit 20 bahagi bago pa ito bumagsak. Pagkatapos isa-isang bumangga ang mga fragments sa atmosphere ni Jupiter sa napakabilis na velocity. Kitang-kita mula sa Earth ang epekto ng mga pagsabog. Ayon sa NASA, ang ilan sa impact scars ay mas malaki pa kaysa Earth mismo. At ang energy release ng banggaan ay umabot sa level na maikukumpara sa milyon-milyong nuclear explosions. Para sa mga scientists, malaking paalala yon na kahit napakalawak ng solar system, may mga puwersang kayang magdulot ng instant destruction sa planetary scale. At hindi lang si Jupiter mismo ang matinding environment. Pati ang mga buwan nito parang nakatira sa isang mapanganib na gravitational battlefield. Isa sa pinaka-interesting rito ay ang Io. Ito ang pinaka-volcanically active na moon na alam natin sa ngayon. Halos buong surface nito ay puno ng erupting volcanoes at lava flows. Pero ang dahilan nito ay hindi ordinaryong init mula sa core tulad ng Earth. Ang totoong sanhi ay gravity ni Jupiter. Habang umiikot si Io, paulit-ulit itong hinihila at ini-stretch ng gravitational pull ng higanteng planeta. Dahil dito umiinit ang loob ng moon hanggang sa maging sobrang aktibo ang volcanic activity nito. At habang sumasabog ang mga bulkan ni Io, may material na tumatalsik hanggang space. Ang ilan sa mga particle na iyon ay naapektuhan ng magnetic field ni Jupiter at tumutulong sa pagbuo ng napakalalakas na aurora sa poles ng planeta. Mas malalaki at mas energetic kaysa sa northern lights ng Earth. Pero kung pag-asa ng buhay sa ibang mundo ang pag-uusapan, mas madalas mabanggit ang Europa. Sa ilalim ng makapal nitong yelo, may malakas na ebidensyang may liquid ocean. Kaya maraming scientist ang interesado rito dahil posible raw na may conditions para sa microbial life sa ilalim ng surface. Ang problema, nasa loob din si Europa ng matinding radiation belts ni Jupiter. Ibig sabihin anumang spacecraft na maglalanding doon balang araw ay kailangang makaligtas muna sa brutal radiation environment bago pa makapag-drill sa yelo para maabot ang posibleng karagatan sa ilalim. Isa pang kakaibang moon ay ang Ganymede. Ito ang pinakamalaking moon sa solar system. Mas malaki pa kaysa planetang Mercury. At ayon sa observations ng NASA, ito lang ang moon na may sariling magnetic field. Pero kahit may sariling protection si Ganymede, hindi pa rin nito ganap na natatakasan ng epekto ng radiation mula kay Jupiter. Sa madaling salita, kahit ang mga moon nito ay parang nakakulong sa impluwensya ng isang napakalupit na planetary system. At dito mas naiintindihan ng mga scientists kung bakit napakahirap pag-aralan si Jupiter ng malapitan. Hindi lang isang problema. Sabay-sabay ang panganib, ang gravity nito kayang baguhin ang orbit ng spacecraft. Ang pressure sa atmosphere nito kayang magdurog ng probes. Ang radiation nito kayang sumira ng electronics.
At ang magnetic field nito kayang mag-accelerate ng charged particles sa napakabilis na bilis. Kaya bawat misyon na ipinapadala roon ay parang laban kontra oras. Isa sa pinakamahalagang misyon ay ang Juno na umiikot sa Jupiter mula pa noong 2016. At dahil sa data na ipinadala nito pabalik sa Earth, maraming dating assumptions ng mga scientist ang nabago. Halimbawa, dati akala ng mga researcher ay may malinaw at solid core si Jupiter. Pero ayon sa mga bagong analysis mula sa Juno mission, posible raw na diffuse o parang malabong halo ang core region nito kaysa compact solid structure. Nalaman din ng mga scientist na ang matitinding bagyo sa atmosphere ni Jupiter ay hindi lang mababaw na weather systems. Umaabot pala ng daan-daang kilometro pababa ang atmospheric activity nito. Ibig sabihin, mas komplikado ang internal dynamics ng planeta kaysa sa unang inaakala. At kahit napakarami ng natutunan ng tao tungkol kay Jupiter, nananatili pa rin itong isa sa pinaka-alien na lugar na napag-aralan natin. Hindi tayo makakalakad sa surface nito dahil wala naman talagang solid ground. Hindi rin realistic ang permanenteng human base sa atmosphere nito dahil sa matinding pressure at radiation. Kahit advanced robotic exploration, limitado pa rin ang kayang gawin. Sa ngayon, ang kaya lang ng tao ay pagmasdan nito mula sa ligtas na distansya. At habang tumitingin tayo sa langit at nakikita si Jupiter bilang isang maliwanag na tuldok, madaling makalimutan kung ano talaga ito. Hindi ito tahimik na kapitbahay sa kalawakan. Isa itong napakalaking makina ng gravity, radiation at bagyo na tuloy-tuloy na gumagalaw mula pa nung wala pang buhay sa Earth. At marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging ganito ang kasaysayan ng ating solar system.